Good evening po sa inyo, church. Again, masaya po akong makita kayong lahat. Sana masaya din po kayong makita ang bawat isa. Amen? At yun naman po ang ating pong kagalakan ang makita natin ang bawat isa. Pag-pray niyo po yung ating pong pastor at yung ilan po nating mga kapatiran na sa mga susunod na pananambahan sila ay makasama po natin. Amen? Basahin po natin sa 1 Samuel. 1 Samuel chapter 12 verse 23 to 24. Basahin ko po ng malakas at sundan nyo lamang po sa mainan yung pagbasa. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. But I will teach you the good and the right way. Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He had done for you. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, salamat po sa pagkabasa po ng inyong salita sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Lord, dahil kami ay iningatan mo sa gabing ito, na kami ay nakarating ng safe, Panginoon, upang kami manambahan sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Dalayan ko rin, Lord, sa gabing ito, Panginoon, patuloy pagpalain niyo po ang bawat isa at ganoon din yung aming pong pastor na may karamdaman ngayon at yung ilang po naming mga kapatiran. Dalayan ko, Lord, na pagpalain mo sila, Panginoon, sa mga susunod naming pananambahan, sila ay makasama po namin. Dalayan ko, Lord, na tulungan mo na ikaw ay mangusap sa kanilang mga puso sa mga susunod na pananambahan, lalo sa mga madalas wala, Panginoon. Dalayan ko, Lord, na tulungan mo sila na bigyan mo, na maisip nila, na bigyan nila ng pagpapahalaga itong pananambahan namin, Panginoon. Dahil hindi naman po disenyo na sila nandun lang sa kanilang mga bahay. At dalayan ko, Lord, sa gabing ito, Panginoon, tulungan mo ako sa akin pong pagpipreach. Dalayan ko, Lord, na bigyan niyo po ako ng katalinuhan at kalakasan sa akin pong pagpipreach sa gabing ito. Dalayan ko, Lord, na ikaw ang mangusap sa mga kapatiran ko. Dalayan ko, Lord, na ikaw ang magbigay ng talino sa bawat isa, Panginoon. At dalayan ko, Lord, tulungan mo kami mamaya sa aming pong pananalangin. Sagutin mo kami sa aming pong pananalangin. At dalayan ko, Lord, kung may nakikita kang kasalanan sa aming mga puso, ipagpatawad. Maging kalugod-lugod yung aming pong pagsamba sa gabing ito. Ito po idalayan ko sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So, maaari na po tayo magsiupo. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako po ay binigyan ng pagkakataong mag-preach sa gabing ito. Amen. At ganun sa ating pong Panginoon. At ganun din sa ating pong pastor na siyang nagbigay sa atin ng pagkakatiwala na ipahiram itong pulpito upang ako po ay mag-preach sa inyo sa gabing ito. Hindi na po ako magpapakatagal. Ang title po ng ating pong mensahe sa gabing ito, Consider how great things He has done for you. Consider how great things He has done for you. At yan po ay kinuha po natin sa 1 Samuel chapter 12 verse 23 to 24. Pag sinabi pong consider, to think about carefully. Samuel, grown old, testifies his integrity before the people, which they confirm. Again, Samuel, grown old, testifies his integrity before the people, which they confirm. Mababasa po natin sa verse 1 up to verse 5. Dito po sinabi ni Samuel, And Samuel said unto all Israel, Behold, I have hearkened unto your voice in all that ye said unto me, and have made a king over you. And now behold, the king walketh before you, and I am old and gray-headed. And behold, my sons are with you, and I have walked before you from my childhood. And unto this day, behold, here am I, witness against me before the Lord. Baga sinasabi dito ni Samuel, behold, here I am, witness against me before the Lord, before His anointed. Whose ox have I taken? Or whose ass have I taken? Or whom have I defrauded? O panloloko, pag sinabing defrauded, panloloko. Whom have I oppressed? Or of whose hand have I received any bribe to blind my eyes therewith, and I will restore it,
Sa verse 4 po, up to verse 5. And they said, Thou hast not defrauded us, nor oppressed us, neither hast thou taken aught of any man's hand. And he said unto them, The Lord is witness against you, and his anointed is witness this day, that ye have not found aught in my hand. And they answered, He is witness. So sinasabi dito ni Samuel sa mga tao ng Diyos na wala siyang ginawang panloloko sa kanila. Sa kabataan niya, nung siya ay 'di ba, ang nanay niya is si Hannah. 'Di ba? Bunga siya ng panalangin ni Hannah. Kaya nga tayo ay nabibless sa buhay ni Samuel. Kasi bunga siya ng panalangin ng kanyang nanay. Makita po natin from his childhood, siya ay naglingkod sa Panginoon. Hanggang sa kanyang pagtanda, makita po natin, sinabi niya, witness against me, kung meron ba akong panloloko na ginawa sa inyo. Kung meron panggugulang, meron ba akong tinanggap na anumang bagay sa inyo na kung saan magsisiper ng bibig ko para magbigay ng right judgment sa inyo. Wala naman po siyang tinanggap. Amen. Kaya yun yung maganda sa paglilingkuran natin, hindi tayo basta tanggap lang ng tanggap. Amen. Lalo kung tayo ay tinawag ng Diyos na maglingkod. Amen. Kung tayo po ay may panawagan sa harapan ng Diyos na magpastor, magmisyon, di po, sa mga pastor's wife, di ba? At kahit sa ordinaryong tao, sa kahit ordinaryong miyembro, huwag tayong tatanggap. Lalo kung alam natin yung taong yun ay gumagawa ng kasalanan. Amen po ba? I hope kayo po ay nakikinig. I hope kayo po ay hindi tulog. Amen? Huwag po tayo maging expert dahil yan ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Natutulugan natin yung mensahe ng Diyos. So yan po yung sinasabi ni Samuel. Samuel grown old testify his integrity before the people which they confirm. Na-confirm naman po nila kung paanong nagtapat si Samuel sa kanyang paglilingkuran sa Panginoon. At pinakinggan nga niya yung mga tao ng Diyos, sabi niya sa verse 1, And Samuel said unto all Israel, Behold, I have hearkened unto your voice in all that ye said unto me, and I have made a king over you. Yan po yung pinakinggan niya yung mga tao ng Diyos. Sabi diyan, He reproves them for their ingratitude and disobedience, and gives a summary of the history of their fathers. Yan po, sinaway niya dyan yung mga tao ng Diyos sa pagiging walang utang na loob. Sabi diyan, ingratitude and disobedience. Kasi po, kung babasahin natin sa verse 6 up to verse 12, sabi po diyan, And Samuel said unto the people, Is it the Lord that advanced Moses and Aaron, that brought your fathers up out of the land of Egypt? Now therefore stand still, that I may reason with you before the Lord of all the righteous acts of the Lord, which He did to you and to your fathers. Diba pinadala ng Panginoon si Aaron, si Moses at saka si Aaron, para ilabas sila sa bansang Egypt? Kasi alipin sila doon, tama? Parang sa buhay po natin, tayo po, namumuhay tayo sa kasalanan. Alipin tayo ng kasalanan, kaya nga hindi tayo mga tagalangit. Amen? Pero nung narinig natin yung preaching, nagpadala ang Lord ng Savior. Amen? Para mapakinggan natin yung mensahe ng gospel. Nagpadala siya ng messenger para i-preach ang salita ng Diyos na si Jesus Christ ang tagapagligtas. Naligtas tayo. Amen? Hindi tayo naging alipin ng kasalanan. Yan po yung ibig sabihin yan. He reproves them for their ingratitude and disobedience and gives a summary of the history of their fathers. Kumbaga, yung forefathers kasi nila sila ay alipin sa Egypt. Amen? Nung pumunta si Jacob, nirahan sila nung time kasi nagkaroon ng taggutom. At si Joseph nanirahan sa Egypt. Diba? Siya ay naging kanang kamay ni Pharaoh. Blines siya ng Panginoon dahil the Lord is with him. Diba? The Lord is with him, kay Joseph. At pinagpala siya ng Panginoon. Diba po, hanggang sa lumaki. Pinagpala siya ng Panginoon at ginawa niya yung pamilya niya. Kasi sa panahon na yun, sa paligid na yun, taggutom. Amen? Kaya yun po yung sinasabi dyan ni Samuel. Sa verse 7, Now therefore stand still, that I may reason with you before the Lord of all the righteous acts of the Lord which He did to you and to your fathers.
when Jacob was come into Egypt, and your fathers cried unto the Lord, and then the Lord sent Moses and Aaron, which brought forth your fathers out of Egypt, and made them dwell in this place. Po, yan po, and made them dwell in this place. Nakuha po nila yung alin? Yung promised land. Nakarating po sila sa promised land dyan. Nakarating po sila sa promised land. And when, sa verse 9, and when they forgot the Lord their God, He sold them into the hand of Sisera, captain of the host of Hazor, and into the hand of the Philistine, and into the hand of the king of Moab, and they fought against them. And they cried unto the Lord and said, we have sinned because we have forsaken the Lord. Kaya po makita natin, tayong mga Kristiyano, hindi porket na tayo po ay ligtas, lagi nating naalala ang Diyos. Madalas, di ba po, nakakalimot tayo sa Diyos. Kagaya ng mga Israelites, sila iniwan, sabi, forsaken the Lord and have served Baalim and Ashtaroth. But now, deliver us out of the hand of our enemies and we will serve thee. Minsan tumatawag lang tayo sa Diyos kapag may problema. Kapag nasa tayo problema. Naalala lang natin ang Diyos kapag tayo ay nasa problema. We will serve thee. Sa verse 11, and the Lord sent Jerubbaal and Bedan and Jephthah and Samuel and delivered you out of the hand of your enemies on every side, and you dwell safe. Po, makita natin ang Panginoon pa rin ang nagsisend. Jerubbaal and Bedan and Jephthah and Samuel and delivered you out of the hand of your enemies on every side, and you dwell safe. Sa verse 12, and when you saw that Nahash the king of the children of Ammon came against you, you said unto me, nay, but a king shall reign over us, when the Lord your God was your king. Kaya po, makita natin dyan yung pagiging walang utang na loob ng mga tao ng Diyos. Kaya po, na kahit alam natin na ang Diyos ang kanilang king, ang kanilang tagapagligtas, nakuha pa nilang sumumba sa ibang Diyos-Diyosan. Yan po yung kwento na yan. And then he warns them, he exhorts them to future obedience and calls for a sign from heaven to confirm His authority and to show them their disobedience. God sends an extraordinary thunder and rain. Alam niyo po, sa panahon na to, ito yung panahon na kung saan tag-ani. Ibig sabihin, pag tag-ani, maaraw. Yan po. Dito, pinatunayan ni Samuel na nagsasabi siya ng totoo. Nag-send ang Panginoon ng thunder and rain. He warns them against idolatry and exhorts to obedience and promises to intercede for them. Diba? Sa kabila ng kanilang hindi pagsunod sa Panginoon, sa kabila ng kanilang great wickedness, sa pag-ask ng king, do sila ang hari nila ay ang Panginoon, pero nag-ask pa rin sila ng king. Yun ay wickedness. Makita po natin, may pastor na nag-aano sa atin, nagpipray pa rin. May pastor pa rin na gumagabay sa atin. Kagaya ni Samuel, na kahit itong Israel na to, ay nagkasala sa Panginoon, si Samuel ay nakikipag-ugnayan pa rin sa Panginoon. Yan po yung nilalaman ng buong chapter na yan. Sa chapter 12, verse 1 up to verse 25. Minsan sa buhay natin, mabilis tayong makalimot. Kapag may problema, parang iniisip natin na iniwan tayo ng Diyos. Kapag nahihirapan tayo, parang pakiramdam natin na wala siyang ginagawa sa atin. Pero ang tanong, talaga bang walang ginagawa ang Diyos sa atin? O baka naman nakalimot na tayo? Sa 1 Samuel chapter 12, pinapaalala ni Samuel sa Israel ang isang mahalagang bagay. Consider how great things He has done for you. Hindi lang ito paalala sa Israel, kundi paalala rin sa atin ngayon. Ngayong gabi gusto kong tignan natin, ano ba ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin na hindi natin dapat kalimutan. Number 1 po natin is His deliverance in your life. His deliverance in your life. Israel forgot the goodness of God. And little by little, they fell into spiritual decline.
Madalas ganito po tayo. Mabilis tayong makalimot sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Una, sa kaligtasan. Kaligtasan ng ating pong kaluluwa. Po. At marami pang iba. Po, hindi na tayo nagpipray, hindi na tayo nagbabasa ng Bible. Kinakalimutan natin ang Panginoon sa mga ganong bagay. Po, mas madalas busy na tayo sa mga makamundong bagay. Bagamat pinipreach dito ng pastor, ng mga preachers. Kaya totoo yung yung dapat nagtutugma yung lips at yung life. Yung life ng isang Kristiyano. Kasi madali pong magsalita. Madali pong magsalita rito sa harap. Madali pong magturo ng salita ng Diyos. Pero mahirap pong i-apply ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Kung babasahin po natin, actually nabasa na po natin ito sa verse 6. His deliverance in your life. And Samuel said unto the people, it is the Lord that advanced Moses and Aaron, and that brought your fathers up out of the land of Egypt. Now therefore stand still, that I may reason with you before the Lord of all the righteous acts of the Lord, which he did to you and to your fathers. When Jacob was come into Egypt, and your fathers cried unto the Lord, and the Lord sent Moses and Aaron, which brought forth your fathers out of Egypt, and made them dwell in this place. And when they forgot the Lord their God, he sold them into the hand of Sisera, captain of the host of Hazor, and into the hand of Philistine, and to the hand of the king of Moab, and they fought against them. Sa verse 12, and they cried unto the Lord and said, we have sinned because we have forsaken the Lord, and have served Baalim and Ashtaroth, but now deliver us out of the hand of our enemies, and we will serve thee. And the Lord sent Jerubbaal, Bedan, and Jephthah, and Samuel, delivered you out of the hand of your enemies on every side, and ye dwell safe. Yan po, kung paano nagpadala ang Panginoon ng mga judges. Diyan si Jerubbaal, Bedan, Jephthah, and Samuel. Pinadala yan ng Panginoon para iligtas tayo sa mga enemies, sa mga kaaway natin. Amen? Amen. Amen. Nagpadala siya sa atin dito sa church ng pastor na matino. Kaya mahalin natin yung ating pong pastor. Amen? Nagpadala sa atin dito sa church. Alam niyo po, nung hindi pa kami, kasagsagan, nasa mission pa lang kami, nagtatanong ang isip ko, wala pa sa mission. Nagtatanong ang isip ko, Lord, sino ang mangunguna sa amin? Kasi, basta nagtatanong ang isip ko, nagpapasalamat ako along the way sa Panginoon kasi ang prayer ko sa Panginoon is guidance. Nagpapasalamat ako kasi si pastor ang naging pastor ko. Si Pastor Ryan ang naging pastor ko. Kasi nagtatanong ang isip ko, Lord, paano mo kami ililid? Hindi po namin alam kung saan kami pupunta. Nakikisilong lang kami sa ibang church. Nakikinig kami sa ibang pastor. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nilid niya ang ating pong pastor. Amen? Nilid niya ang pastor po natin. Kasi kung sa iba tayo, siguro kung sa ibang tayo, hindi rin tayo, watak-watak po tayo. At walang church dito sa Mandaluyong. Walang sanctified o church dito sa Mandaluyong. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil merong lingkod ng Diyos na tinanggap yung panawagan ng Diyos na magpastor dito sa Mandaluyong. Hindi niya tayo pinabayaan na iba ang magpastor sa atin. Iba ang manguna sa atin, kundi tumawag siya mismo dito sa atin ng pastor na maglilid sa atin. Yun nga po ay si pastor. Right. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng problema sa Christian life? Yan ang tanong po eh. Number 1 po natin, letter A po natin, covetousness. Pag sinabi pong covetousness, marked by ordinate desire for wealth or possession or for another's possession. Pag sinabing inordinate desire o pag sinabing inordinate, ito yung labis.
o sobra-sobra. Sa English, extravagant, excessive, or great. Yung paghahangad ng sobra-sobra. In other definition, covetousness means having a strong or often unhealthy desire for something that belongs to someone else. It's more than just wanting something. It implies envy or greed, especially for things like possession, status, or relationship. But hindi lang to yung covetousness, hindi lang to yung gusto lang natin yung isang bagay, kundi beyond pa doon. Kumbaga nagdi-desire tayo ng sobra-sobra sa isang bagay, yung meron yung iba. Kaya dito tayo nagkakaroon ng problema sa Christian life natin, yung paghahangad ng sobra-sobra. Kaya nga sa atin hindi tayo ang turo sa atin dito, huwag tayong kumuha ng pasok ng Sunday. Kaya nga ang Sunday hindi natin yan binibigay sa trabaho kundi sa Panginoon. Hindi natin kinukuha yung Sunday para sa ating mga sarili, para kumita ng pera. Kasi diba sabi sa Bible, sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaya po, yan po yung sinasabi sa Biblia. At hindi po yan ang turo sa atin yung maghangad ng sobra. Kasi pag sobra, nakakasama. Amen? Pag naghangad tayo ng sobra-sobra, makakalimutan natin ang Diyos. Diba, ang prayer lang sa atin ng pastor po natin, maging nasa middle lang. Hindi tayo pinagkukulang ng Diyos, sakto lang. Yun po yung prayer po natin sa bawat. Kaya kung naghahangad ka na maging mayaman, po, hindi po yan. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Baka dahil kasi dyan, at baka dahil dyan, yumabang ka or makalimot ka sa Panginoon. May babasahin ako sa inyo na, actually, nasa bandang gitna pa yun Minsan hindi naman talaga sin ang dahilan ng paglayo natin sa Panginoon. Madalas yung success. Yung success, yung mga narating natin sa buhay, yung mga achievements. Kasi, diba, dala kasi ng inggit natin sa iba, sa nakikita natin sa iba. Gusto natin maging kagaya nila. Kasi tayong mga tao, makasalanan tayo May inggit tayo sa iba. May inggit tayo. Kapag nakita natin sa iba itong bagay na to, gusto natin tayo rin magkaroon ng ganon. Po. Kung babasahin po natin sa 1 Samuel chapter 8. Chapter 8. Dito po kasi nag-ask sila ng king. Alam niyo po na nalungkot ang Diyos at nalungkot din po ang lingkod ng Diyos na si Samuel. Kasi nag-ask sila ng king na hindi nila nauunawaan, na hindi nila nalalaman na ang hari nila ay ang Panginoon. Ang tagapagligtas nila kapag sila ay nasa trouble o sila ay may trouble, ang Panginoon ang nagliligtas. Nagpapadala lang naman ang Panginoon ng tao para i-save sila. Pero ang totoong nagliligtas sa kanila ay ang Panginoon. Sabi rito sa 1 Samuel chapter 8 verse 1 up to verse 7. "And it came to pass when Samuel was old that he made his son judges over Israel. Now the name of his firstborn was Joel, and the name of his second Abiah. They were judges in Beersheba. And his son walked not in his way, but turned aside after lucre, and took bribes and perverted judgment. Then all the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel and to Ramah, and said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us, like all the nations. But the thing displeased Samuel, when they said, Give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. And the Lord said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them." Alam niyo po, dito, nakakalungkot po.
Hindi nila naunawaan na ang Panginoon ang nire-reject nila. Kasi nag-ask sila ng king. Nag-ask sila ng king. Ano ang lesson na makikita natin diyan? Dahil tinignan nila yung ibang bansa, yung ibang mga karatig, kalapit nilang bansa na may mga king. Gusto nila magkaroon din sila ng king. Kaya nga nag-ask sila ng king. Ang lesson natin diyan, huwag nating gayahin yung sistema ng mundo. Wag po tayong gaya-gaya kung ano yung nakikita natin sa mundo, wag po nating gayahin. Kasi we are separated. 'Di ba sineparate na tayo ng Panginoon? Yes, nandito tayo sa mundo. Hindi naman tinuturo sa atin na hindi na tayo makikisalamuha sa kanila. Diba po? Nandiyan pwede ka pa rin mag-aral, nandiyan pwede ka pa rin magtrabaho. Pero yung isabuhay mo yung prinsipyo ng mundo, hindi po yun yung ano sa atin. Halimbawa, yung kanilang prinsipyo, pamumuhay, pananamit, pananalita, hindi po natin sila dapat ginagaya. Yung prinsipyo nila, yung pamumuhay nila, yung pananamit nila, yung salitaan nila. Kaya nga dapat po, hindi tayo exposed sa kakanood ng TV. O hindi tayo exposed sa kaka-scroll sa social media. Kasi po, magagaya po natin yung pamumuhay nila. Makokopya po natin sila. Hindi tayo magiging makadiyos kung lagi tayong nakatingin sa mundo. Amen po? Hindi tayo magiging makadiyos, hindi tayo mapapalapit sa Panginoon. Kay Jesus Christ, hindi natin magiging kagaya ang Panginoon. Kung paano siya namuhay dito sa lupa na sineperate niya ang kanyang sarili sa mundo. Kung lagi tayo nakatingin sa bagay dito sa mundo. Amen? Huwag tayong tingin sa mundo. Tandaan po natin yung mensahe ni Pastor. Downfall starts with what we see. Amen? Sabi nga sa preaching, the eye is like a lamp that guides the whole body. The eye is like a lamp that guides the whole body. What we choose to see regularly shape our lives. Kaya iwasan po natin yung magbabad sa social media. Amen? Kaya minsan, pansinin niyo po, kung kayo ay ngayon, prayer meeting po natin, preoccupied tayo ng mga material na bagay dito sa mundo o mga napapanood natin sa social media. Pag nagbigay ka ng prayer request, hindi naka-align sa kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Iba yung tumatakbo sa isip mo. Iba yung tumatakbo sa puso mo. Yung gusto mo lang, hindi yung gusto ng Panginoon. Kaya nga sinabi sa tema natin, crucified, not I, but Christ. Amen? Dapat hindi na yung mga pansarili natin yung sinusunod natin, kundi yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Akala natin needs lang yung pinapanalangin natin, yung pala wants na. Yung luho lang natin sa sarili natin. Amen? Yung luho lang po natin sa sarili natin. Kasi bakit? Dala ng inggit natin, ng pagiging sakim natin, na nakita natin sa iba, na gusto natin magkaroon din. Amen? Amen. Kaya, pagka ganun, lumalakad na tayo sa laman, hindi na sa Espiritu ng Diyos. Madalas humingi tayo sa panalangin sa Panginoon ng bato na ipupukpok natin sa ulo natin. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinapanalangin natin sa harapan ng Panginoon. 'Di ba? Kaya nagtatanong ang Diyos, ayos ka lang ba anak? Ano ba yung inihingi mo? Hindi natin alam kasi kung ano yung hinihingi natin, hindi natin alam kung ano yung sinasambit natin sa panalangin sa Panginoon. Amen? Hindi na naka-align sa kalooban ng Diyos yung panalangin natin. Kasi dala ng ating pong kasakaman. Nakita natin yung mga bagay na yun sa iba o napapanood natin. Kasi hindi tayo nagbabasa ng Bible. Amen? Hindi tayo nagpipray. Amen? Kaya emosyon ang nangunguna sa atin, hindi conviction. Amen? Kaya kapag
nagdesisyon ka, hindi ka nagtatanong sa pastor natin, may sarili kang lakad. At hindi ka nagko-consult sa Bible na ito bang desisyon ko is, Lord, nakaalign pa rin ba sa kalooban mo? Ganon. Kaya nagsasarili ka ng lakad hindi ka nagtatanong sa pastor natin o sa mga leaders natin. Kasi tandaan mo yung buhay natin dito sa, yung Christian life na meron tayo, yan ay tawag doon, dapat maging maingat tayo. Kasi, yun yung iniingatan natin, yung Christian life natin, yung katapatan natin sa Panginoon. Kasi maraming pwedeng makakuha ng puso natin. Maraming pwedeng makakuha ng attention natin o ng puso natin. Kasi nandito pa tayo sa mundong ito na kung saan punong-puno ng kasalanan at pandaraya at kasinungalingan ng kaaway. Amen? Amen. Kaya naman, mapanalanginin tayo. Alalahanin natin yung deliverance ng Panginoon sa atin. Yung tulong na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Hindi natin kailangan na dumakat sa sarili natin. Alalahanin natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Huwag tayong mag-worry. Huwag tayong mabalisa. Huwag tayong mamroblema. Alalahanin mo nung minsang nanalangin ka sa Panginoon, sinagot ka niya. Amen? Nung minsang nanalangin ka sa Panginoon sa problema mo na kung saan hindi mo masolusyonan, hindi mo alam kung anong gagawin mo, pero nanalangin ka sa Panginoon ng buong puso, sinagot ka niya. Sa preaching, sa payo ng pastor po natin. Amen? Kung di natin papakinggan yung payo ng pastor natin na galing sa Biblia, maliligaw po tayo. Po, maliligaw po tayo sa buhay na ito kahit ligtas ka na. Kahit tagalangit ka na pero magiging ligaw ang buhay mo dito sa lupa. Kasi bakit? Hindi ka nag-abide sa Panginoon. Hindi ka lumapit sa Panginoon. Amen. Ito pa naman ang salita pa naman ng Diyos, yan yung ilaw po natin sa paglakad natin dito sa mundo. Amen. Amen. Diba? Ang salita ng Diyos, yan yung ating pong lampara sa paglakad natin dito sa mundo. Pangalawa, o letter B, compromise. Pag sinabing compromise, is an agreement where two or more people each give up something they want in order to reach a solution everyone can accept. Again, a compromise is an agreement where two or more people each give up something they want in order to reach a solution everyone can accept. Sa Tagalog, yung compromise, ito ay pagpayag o pagsang-ayon sa mali. Pag sinabing compromise, ito yung pagsang-ayon o pagpayag sa mali. At hindi tayo pumapayag sa mali. Amen? Amen. Hindi tayo pumapayag. Their wrong desires led them to compromise. Their wrong desires, alam niyo po yung kanilang pag-ask ng king. Their wrong desires led them to compromise. Instead of fully trusting God, they trusted human solution. Compromise happens when we slowly lower biblical standards. Dito po kasi mga kapatid, tinignan po kasi nila yung sitwasyon ni Samuel na matanda na siya. At yung mga anak ni Samuel ay hindi nagtatapat sa Panginoon. Kaya nag-ask sila ng king. Alam niyo po, nakakalungkot lamang po. Hindi naman po dahilan na yung pastor nila na matanda na. Kaya po, tayo mga Kristiyano, ganun kasi tayo Naghahanap tayo ng excuses. Naghahanap tayo ng madadahilan para ma-fulfill natin yung alin, yung kagustuhan lang natin. Gumagawa tayo ng dahilan para magawa natin yung gusto natin. Dito kasi, kung babasahin natin sa verse 12, and when ye saw that Nahash the king of the children of Ammon came against you, ye said unto me, Nay, but a king shall reign over us when the Lord your God was your king. Tignan niyo po mga kapatid.
pinamukha nila sa Diyos, hindi ikaw ang amin pong tagapagligtas. Hindi ikaw ang tagapagligtas. Hindi ikaw yung aming king, kundi yung pinili namin na king na si King Saul. Kaya nga yung wrong desires nila nag-lead sa kanila ng pag-compromise. Instead, fully trusting God, they trusted human solution. Yan po, mga kapatid, yung nangyari. Nagtiwala na po sila sa tao, hindi na sa Diyos. Sabi diyan, when the Lord your God was your king. Talaga naman ang Diyos ang kanilang king. Hindi nila nakikita. Diba? Parang ganito, nag-aas tayo sa panalangin, parang ganito po, nag-aas tayo sa panalangin na hindi po natin alam. Diba po? Kaya nga, ang compromise hindi biglaan. Ito ay unti-unti pumapasok kapag lumalayo na tayo sa Panginoon. Ang compromise ay hindi biglaan. Ito ay unti-unti pumapasok kapag lumalayo na tayo sa Panginoon. Hindi po natin yan mapapansin yung pag-compromise. Yan ay unti-unti. Sa una, nandyan ka, mananaway ka. Po, mananaway ka kasi alam mong mali. Pero kapag tayo, may pakinabang sa atin, hahayaan na lang po natin. Hinahayaan na lang po natin kasi may pakinabang tayo, kaya tayo nagko-compromise. Kaya ang pag-compromise yan ay hindi biglaan, yan ay paunti-unti. Lalo kapag may pakinabang sa atin. Ganyan po ang pag-compromise. Kaya nga yung pag-ask nila ng king, dinahilan lang nila na si Samuel ay matanda na at yung mga anak niya ay hindi nagtatapat sa Panginoon. Excuses lang yun ng mga tao sa Israel. Pero ang gusto talaga nila, kopyahin yung mundo. Yung ibang bansa na mayroong hari na naglilid sa kanila. Dala kasi yun ng inggit na nakikita nila sa ibang bansa na mayroong king, na which is hindi nila nakikita. Hindi sapat sa kanila ang Diyos, yun yung ibig kong sabihin. Hindi sapat sa kanila na mayroon silang Diyos. Di ba po? Tayo makontento tayo na mayroon tayong Diyos. Amen? Huwag na tayo maghanap pa ng Diyos-Diyosan sa buhay po natin. Huwag na po tayo maghanap pa ng Diyos-Diyosan sa buhay po natin kasi hindi naman talaga yun yung Diyos natin na tumutulong sa atin. Diba? Pwedeng mga bagay ang gawin mong Diyos-Diyosan. Pwedeng tao. Pwedeng sarili mo yung gawin mong Diyos-Diyosan. Pwede mong gawin Diyos-Diyosan yung sarili mo. Yung ibang tao, yung meron ka, material na bagay. Diba po? At ang idolatry, hindi lang po yan sa yung nakikita natin na image na sinasamba. Kundi ang idolatry ay meron din sa puso. Yung takbo ng puso po natin. Pwede mong gawing idolatry kasi yung money, fame, yung success. Yun po, pwede po natin gawing idolatry yun. At iyayabang natin yun sa iba. Pwede natin iyabang yun sa iba, yung mga na-achieve natin, yung meron tayo sa buhay natin. At iyayabang din natin yun sa Diyos. Kahit wala naman po talaga tayong iyayabang sa Diyos kasi lahat naman ng bagay ay sa Diyos. Yung kalakasan natin, hindi naman po tayo magiging matagumpay sa buhay na to kung hindi tayo binigyan ng Panginoon ng kalakasan. Amen? At kaya wala tayong dapat iyabang sa Panginoon. Complacency. Complacency is a feeling of self-satisfaction or contentment with the situation. It means being too comfortable or not trying harder because you think everything is already fine. Or, in other words, overconfident pridefulness, unconcerned, careless, or relaxed in a negative sense. Tagalog, pagiging kampante o walang pakialam. Yan po yung ibig sabihin ng complacency. When Jacob was come into Egypt and your fathers cried unto the Lord,
Then the Lord sent Moses and Aaron, which brought forth your fathers out of Egypt and made them dwell in this place. And when they forgot the Lord, notice the word forgot the Lord. Dito po, yung tinulungan sila ng Panginoon na makalabas sa Egypt, bigla nilang agad nakalimutan ng Panginoon. They forgot the Lord their God. He sold them into the hand of Sisera, captain of the host of Hazor. Yan po. Kapag kasi iniwan nila ang Panginoon o kinalimutan nila ang Panginoon, gumagawa ang Panginoon ng sitwasyon para maalala nila ang Panginoon, yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Notice, sabi niya, ito yung sinasabi ko kanina, it's not always sin that draw us away from God. Sometimes, it's success that quietly takes His place. It's not always sin that draw us away from God. Sometimes, it's success quietly takes His place. Madalas, kapag binigay na ng Diyos yung gusto natin, sumagot ang Diyos sa panalangin natin, na-solve yung problema natin sa buhay po natin, paglipas lang ng ilang araw, paglipas lang ng ilang buwan, nakakalimutan natin ang Panginoon, yung ginawa ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya sana, kapag tayo ay naging success na sa buhay na ito, huwag po natin makalimutan ng Panginoon. Yung mga pioneering na pinagpala ng Panginoon, sana hindi tataas yung ating pong, hindi lalaki ang ating pong mga ulo. Yun yung laging paalala sa atin ng Pastor Patrick. Huwag tayong yumabang. Maging mabuti tayong halimbawa sa mga bago. Lalo't ngayon maraming bago. Ipakita po natin yung mabuting halimbawa sa kanila. Kapag tayo ay meron na, huwag tayong maging maramot sa kanila. Kaya nga diba yung nagkaroon tayo ng camp, nag-extra mile tayo sa pagbibigayan. Yun ay pagsuporta natin sa mga estudyante na wala, sa mga kapatiran natin na walang-wala. Kaya naman tayo mga pinagpala ng Panginoon, nag-extra mile tayo para matulungan sila. Mapunan yung mga dapat mapunan. Yun naman po yung sa Bible eh. Kahit kung mabasahin niyo po sa Exodus, bago nila masakop yung buong lupain. 'Di ba merong ilang tribes doon na sinabi ng Panginoon, tulungan yung mga hindi pa nasasakop. Tulungan yung ibang tribes. Kasi ang diyan, si Manasseh, Reuben, nakuha na nila yung inheritance nila sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, tulungan nyo kami na masakop pa yung buong lupain. So sa atin, ang prinsipyo doon, tayo na mga pinagpala ng Panginoon, spiritually, materially, financially, yung mga wala rito, gagabayan sila. Hindi lang sa mga material na bagay, hindi lang sa financial na bagay, kundi lalo sa salita ng Diyos. Lagi natin pinapaalala sa kanila habang sila ay nag-aaral pa lang, huwag silang makakalimot. Na kapag sila ay nagkaroon ng trabaho, huwag silang makalimot sa Panginoon. Na kapag kayo ay pinagpala ng Panginoon, habang kayo ay nag-aaral pa lang at kayo nagkaroon ng trabaho, pinagpala kayo ng Panginoon, huwag kayong makakalimot. Amen? Kasi sabi dyan sa Deuteronomy chapter 8, verse 11, beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgment and His statutes, which I command thee this day, lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses and dwell therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Yan po. Sabi dyan sa verse 11, beware that thou forget not the Lord thy God. Yan po. Maging maingat po tayo na wag po natin makalimutan ng Panginoon. Amen? Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgment and His statutes, which I commanded this day. Kaya naman sa atin dito,
Hanggat yung ibang mga kabataan ay nag-aaral pa lang, kayo ay matuto na. Kayo ay matuto na sa salita ng Diyos at sa mga nakikita niyo sa mga ate at kuya ninyo. Now, sila ay mga pinagpala ng Panginoon, hindi sila nakakalimot. Yun po yung gayahin ninyo. Huwag niyo pong gagayahin yung mga na pinagpala na nakalimot sa Panginoon, hindi marunong tumanaw ng utang na loob, hindi marunong sumuporta sa gawain ng Diyos. Amen? Huwag niyo pong gagayahin yun. Maging mapagbigay po kayo kasi ang Panginoon na nagpala sa inyo. Amen? Pangalawa po is His guidance through His Word. Consider how great things He has done for you. Number, His guidance through His deliverance in your life. Pangalawa po natin is His guidance through His Word. Alam niyo po, pasalamat na lamang po tayo dahil mayroong salita ng Diyos. Amen? May salita ng Diyos na kung saan magiging gabay po natin dito sa lupang ito, sa pamumuhay natin dito sa mundo. Sabi dyan sa verse 23 to verse 24, "Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. But I will teach you the good and the right way." Makita po natin yung pagpapagal ng isang pastor sa atin. Kagaya ni Samuel. "Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you." Alam niyo po, kahit na nagtuturo na ang ating pong pastor, dito patungkol sa kasalanan, napapaluin na tayo ng Panginoon, pero sabi diyan, pinagpipray pa rin tayo ng pastor po natin sa Panginoon na huwag niya tayong paluin ng husto. Nakikipag-ugnayan ng pastor po natin sa Panginoon, sa Panginoon. "Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you." Hindi nagkulang si Samuel sa mga tao ng Diyos sa Israel na ituro sa kanila yung mabuti at tamang daan. Kaya nga, diba, nananalangin lagi si Samuel sa kanila na ito yung gawin ninyo, sundin nyo to. Kaya sinabi dyan ni Samuel, kahit na nangyari na itong kasalanan nito ng pag-ask nyo ng king, huwag pa rin kayong tumigil sa pagsunod sa Panginoon. Sabi dyan sa verse sa verse 23. Sige lang po . Sabi dito sa verse 20, "And Samuel said unto the people, Fear not, ye have done all this wickedness, yet turn not aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart." Nangyari man itong bagay na to, itong kasalanan na ito. Pero, sabi diyan, huwag tayong lumiko sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Huwag tayong lumiko sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi diyan, nangyari man, "Ye have done all this wickedness, yet turn not aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. Turn ye not aside, for then should ye go after vain things, which cannot profit nor deliver, for they are vain. For the Lord will not forsake His people for His great name's sake, because it had pleased the Lord to make you His people." Yan po. Ang kaluguran ng Diyos ay nasa sa simbahan, sa mga tao ng Diyos. Ang kaluguran ng Diyos, ang kaluguran ng Diyos ay nasa church, sa mga tao ng Diyos. Kaya kahit tayo ay nagkakasala sa Panginoon, kahit na nagkakasala tayo sa Panginoon, sinasabi niya, gawin niyo pa rin yung mabuti at tama sa harapan ng Diyos. Sundin niyo pa rin ako. Nangyari na yan . Ang Diyos naman natin ay hindi nagtatanim ng galit. Ang Diyos natin hindi nag-aalala ng kasamaan
sa atin. Hindi siya nag-aalala ng kasamaan na ginagawa natin. Kung tatalikod lang tayo sa kasalanan natin at babalik tayo sa Kanya at paglilingkuran natin siya ng ay may kaseryosohan, patatawarin naman niya tayo eh. Amen? Ililid niya ulit tayo. Diba pinag-pray sila ni Samuel? Pinagpipray pa rin tayo ng pastor po natin na kahit nakikita niya sa atin, alam niya sa atin na tayo ay namumuhay sa kasalanan. Pinagpipray pa rin tayo ng pastor po natin. Amen? Kaya tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon at sa pastor na binigay niya sa atin dito na isa-isa tayong pinapanalangin ng pastor po natin na mapaganda yung Christian life natin. Amen? Na walang mag-backslide, sinisigurado ng pastor natin na walang tatalikod sa atin sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Kinakamusta niya ang bawat isa kapag wala. Amen? Nagtatanong siya, kamusta ka sis, kamusta ka brother? Kasi gusto niyang malaman kung ano yung lagay mo. Yun ay pagmamahal ng pastor sa atin. Yun yung care ng pastor sa atin. Kaya diba pag may problema tayo, nagsasabi tayo sa pastor natin, ayaan mo sis, pagpipray kita. Ayaan mo bro, pagpipray kita. Nangyari na yan eh. Sinabihan na kita. Diba sinasabi ng pastor po natin na gano'n, sinabihan na kita, ganito, ganyan ang gawin mo. Pero hindi mo sunod. Pero ganun pa man, ipagpipray kita. Kung may mga wrong decision tayo sa buhay po natin, amen, may mga wrong decision tayo. Pero makita po natin yung suporta pa rin ng pastor po natin, nandiyan pa rin. Sa panalangin, sa panalangin at sa pagtuturo niya sa atin ng salita ng Diyos. Tinuturo pa rin niya yung right way, yung good and right way na galing sa salita ng Diyos na tinuturo ng Panginoon sa kanyang salita. Amen? Kaya, wag sumama ang loob natin sa pastor po natin kapag tinuturo niya yung good and right way ng Panginoon. Alam ko po, may kanya-kanya tayong gusto sa buhay po natin. May kanya-kanya tayong gusto. Pero tandaan niyo po, dapat ang ginugusto po natin yung gusto ng Diyos. Amen? Wag po natin ipilit yung gusto natin kasi most ng mga gusto po natin, yun ay nakakasama sa atin. Parang yung paghingi nila ng king. Yung paghingi nila ng king. Kaya po, paghingi nila ng king, yun ay pag-reject sa Panginoon. Sinasabi nila, hindi ko kailangan ng tulong ng Diyos. Yun yung ibig sabihin nila doon. Yun yung ibig sabihin nila na pag-ask nila ng king. Kaya nga, dapat maging tayo, makonsider natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Consider how great things He has done for you. Makita natin, hindi sa atin kung bakit tayo nasa sitwasyong ito o sa tagumpay nito. Wag niyo po natin kunin yung para sa Panginoon. Nakapagtapos ka ng pag-aaral, hindi sa kagalingan mo. Nagkaroon ka ng trabaho, umangat ka sa posisyon mo, hindi dahil sa sarili mo, kundi nilagay ka ng Panginoon. Amen? Hindi sa atin. Nag-ask sila ng king na hindi nila naunawaan na kasalanan yun. Nire-reject nila ang Panginoon. Kaya diba sinabi ng Panginoon, sige, pakinggan mo yung hiling nila, yung panalangin nila sa'yo. At sinabi rin naman ng Panginoon, ito, isabi mo sa kanila, ito yung kondisyon. Kapag nagkaroon kayo ng king, ito yung kondisyon. Ibibigay nyo yung anak ninyo, paglingkuran nyo yung hari. Lahat. Nandyan naman yan sa Bible, sa chapter 8 pa rin naman po. Sinabi dyan ni Samuel, ito, and he said, this will be the manner of the king that shall reign over you. He will take your sons and appoint them for himself, for his chariots, and to be his horsemen, and some shall run before his chariots. Yan po, sinabi yan ni Samuel sa kanila. Pero hindi sila nakinig. Pinilit nila yung gusto nila. Sabi dyan, diba sa verse 19, nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, nay, but we will have a king over us, that we also may be like all the nations, and that our king may judge us, and go out before us and fight our battles.
Akala nila kasi yung pinili nila na king, di ba po, ang magliligtas sa kanila eh. Di ba po, ang Diyos ang tagapagligtas nila. Kapag may paglusob, may kaaway sila, di ba po, ang Diyos ang nagliligtas sa kanila. Amen? Kaya sa buhay po natin, wag tayo kani-kaninong umaasa. Kapag may problema tayo, may naisip tayo na tao, lalapit tayo sa ganito. Hindi po. Lumapit tayo sa Diyos agad na siyang hari natin. Di ba siya yung Diyos natin, hari ng buhay po natin, tagapagligtas ng ating pong buhay. Di ba siya yung nag-save sa atin sa impyerno? Kaya siya lang dapat yung ating pagkatiwalaan. Po, ano bang mga bagay na hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin? Meron ba? Meron bang bagay na hindi kaya ng Diyos na gawin sa atin? Wala naman, di ba po? Kaya lang naman natin nililimitahan kasi nagdadaw tayo sa Panginoon. Nagdadaw tayo sa magagawa ng Panginoon, sa sitwasyon, nakatingin tayo sa sitwasyon. Amen. Kaya tayo nag-aalala. Kaya ginagawa natin sa sarili natin, sa kalakasan natin, sa diskarte natin, po, sa paraan natin, ginagawa natin lahat ng mga bagay. Hindi naman po maikli ang kamay ng Diyos sa pagtulong niya sa atin. Amen? Kaya lang naman tayo nag-aalala kasi kawalan ng pananampalataya natin sa Diyos. Amen? Ng pagtitiwala sa Panginoon. Kaya naman consider natin yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Balikan po natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Ngayon, nandyan ka sa kinaupuan mo. Wala kang sakit. Malakas ka. Amen? Nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, nakakapaglingkod ka sa Panginoon, na hindi ka nadadaya, na hindi ka sinasamantala, na hindi ka naloloko. Maraming mga tao naloloko. Bakit napunta sila sa maling pastor, maling church? Pero tayo, sabi nga ng pastor po natin sa outing, itrato po natin itong church na to na pamilya po natin. Amen? Kasi itong mga taong itong siyang nananalangin sa atin sa Panginoon. Wag po natin silang bastusin. Wag po natin i-disrespect yung mga nanay, tatay, mga ate, kuya. Kasi 'di ba kapag hindi naman po tayo nakakapag-ask ng prayers sa pamilya po natin. Pero sa mga kapatiran natin dito sa church, wala man sila na ibibigay na tulong financially, pero sa panalangin, nandyan sila, nananalangin sila sa'yo. Hindi mo man alam, pero nananalangin sila sa'yo. Yung pastor po natin, si ma'am, yung mga preachers, amen, mga ate at kuya po natin, sila ay nananalangin sa Panginoon, sa atin. Kaya, itrato po natin na pamilya itong church natin. Amen. Huwag po natin silang liitin sa isip po natin. Na kahit maliit tayo, huwag po natin liitin yung church po natin. Dahil, konti na lang po yung mga church na nagtatapat sa Panginoon. Na kung saan ay may turong tama na galing sa Biblia, meron tayong matinong pastor na nagtatapat sa Panginoon, meron tayong mga kapatiran na nagsisikap na nagtatapat sa Panginoon. Amen? Huwag po natin liitin yung mga kapatiran natin dito na di porket ganyan sila, ililitin natin sila sa isipan natin sila. Mas maganda nga po, pinagpipray natin ang bawat isa. Amen? Alalahanin natin sila sa panalangin. Huwag natin silang kalimutan sa panalangin. Amen? Yun po yung magagawa natin sa church natin. Ipanalangin natin sila sa Panginoon na kung saan patuloy na sila ay magtapat sa Panginoon. Huwag silang mahulog sa kasalanan. Alam niyo po, pag nahulog tayo sa kasalanan, nakakalungkot po yun. Kung isa sa atin dito nakagawa ng kasalanan, kalungkutan po yun sa atin. Kaya naman, isipin po natin ang bawat isa. Na isama natin sila sa panalangin, na ipanalangin natin yung mga bago, sana sa pagtanda nila, tapat pa rin sila hanggang sila ay kunin ng Panginoon. Sa mga kalalakihan, may magsuko ng buhay sa Panginoon, maging full-time worker, maging missionary, pastor, sa mga kababaihan, ganun din. Kaya po, kaya nga po panalangin natin sa church, sa mga kalalakihan, sila ay maging leaders. Amen? Maging servant, leader. Sa mga kababaihan naman, maging supportive sila.
Amen. Hindi sila yung hindi sila nang-a-under ng mga kalalakihan kapag sila ay nakapangasawa. Yan po yung panalangin natin sa church. Amen. Kaya naman para maging guided tayo ng salita ng Diyos, magbasa po tayo ng Biblia. Amen. At pakinggan po natin yung tinuturo ng pastor po natin. Kaya nga, huwag tayong kani-kanino nakikinig ng preaching. Yung ina-upload po ng pastor po natin, yun po yung pakinggan po natin. Balikan po natin yung mga tinuro sa camp, at yung kung kayo po ay nakapag-record, amen, at saka yung ina-upload ni pastor ng mga preaching niya, yun po yung pakinggan po natin. Amen. Huwag na po tayong makinig pa ng ibang mga turo sa internet. Pakinggan na lang po natin yung ina-upload ng pastor po natin. Amen. So, consider how great things He has done for us, for you. His deliverance in your life and His guidance through His Word. Sa conclusion po natin, when we forget God's goodness, spiritually decline begins covetousness. When we forget God's goodness, spiritual decline begins covetousness, compromise, complacency. But when we remember how great things He has done, our hearts return to Him with gratitude, fear, and obedience. So today, do not forget where God brought you from, how God delivered you, and how faithful He has been for you. Consider how great things He has done for you. Yan po yung ating pong conclusions. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, salamat po sa gabing ito, Lord, sa salita niyo po na amin pong narinig sa gabing ito. Dalayan ko, Lord, tulungan mo kami na sa napakinggan po namin, huwag kaming makalimot. Huwag kaming makalimot sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na bigyan namin ng pagpapahalaga lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo. Lahat ng mga bagay na ginawa mo sa amin pong buhay. Huwag mong hayaan na yung success, ang dahilan kung bakit kami ay makakalimot sa iyo, Panginoon. Kundi tulungan mo kami, Lord, na ibalik ang amin pong mga puso't isipan sa mga ginawa mo sa aming pong buhay. Kaya naman, Lord, salamat, Lord, kami ay pinagpala mo, na kami ay ligtas, kami ay dinagdag mo sa gawain ito. Panginoon, salamat po, Panginoon. Dalayan ko rin po sa gabing ito, Panginoon, tulungan mo kami sa aming pong pananalangin, na kami tulungan mong manalangin, Panginoon, na may kaseryosohan. Tulungan mo kami, Lord, na yung pinapanalangin po namin, naka-align sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya naman, Lord, tulungan mo huwag kaming magsarili ng lakad, kundi tulungan mo kami. I-align po namin yung aming pong panalangin sa iyong mga kalooban, Panginoon. Kaya naman, Lord, Ikaw ang patuloy na magpala sa amin sa gabing ito. Dalayan ko po ito sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.